So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, alam naman po natin na itong si Leandro Leviste, nagpakalat nga po ng isang Cabral Files, no, na, well, napatunayan na po natin peke, no, at hindi na po ito papatulan ni Boying Rimulya. Yun nga lang mga kababayan, no, dahil nga po sa ginawa nga pong pagpapapansin ni Leviste, naungkat po yung kanyang ginawa dito nga po sa Espinec. No, so ibig sabihin nun, nasa radar na po ni Boying Rimulya itong ginawa nga po ni Leviste sa Espinec. Na kumita nga po siya ng 30 billion pesos. Okay. So hello po Ma'am Cheryl, no? Hello po. Okay. So ito tinan natin ito dito. Sabi dito. Hindi yan. Sorry. Ito pala. Yan. So ito nabalita to nung 8, no, nung January 8 pa, no. Sabi dito ni Boying Rimulya, pumunta siya dito. Rimulya dares Leviste to show up at Ombudsman after comments on Cabral Files. So sabi nga po kasi ni Leviste na wala daw ginagawa ang Ombudsman dito nga daw po sa Cabral Files na pinasa niya nga po sa Ombudsman mismo. So sabi nga po ng, di ba, ng Ombudsman, di ba, na kulang-kulang yung pinasa ni Leviste. So ibig sabihin nun, hindi na po genuine yung dokumento po na yan. Okay. So sabi dito, no, binibigyan niya ng duda ang aming pagkatao dito. Bibigyan niya ng motibo na parang wala kaming ginagawa. Araw-araw andito lang naman kami, sabi ni Rimulya. Pumunta siya dito, maraming harap sa kanya dito. Oo. So, alam nyo, no, meron kasing rason sa likod nga po ng Cabral Files po na yan. So yung pinakarason nga po dito, no, gusto atang itago ni Leviste yung kanyang ginawang pangungurakot ng 30 billion pesos sa pamamagitan nga po ng franchise. Okay. So para mas malinaw, no, ito yung statement nga po ni ni Rimulya, panoorin natin So. Updates Tapos binabaliktad na workout. Gagawing issue. Halimbawa, one of the issues yung Cabral Files. Sipin mo yun. Gagawin mong issue yun. You have to authenticate, ganito gagawin mo. Wala yun. What? Alam mo, the document he got when Cabral was alive is not the same document as when she is dead already because there's nobody to authenticate it. This is Congressman Irrelevant na yun. Irrelevant na yun. Unless he has other evidence to show that everything there is gospel truth. Anong gagawin ko? Makikipagtalo ko sa walang basihan. Di ba? Mahirap yun, makikipagtalo ka. Naghahanap ng atensyon Hindi mo bubigay yung atensyon, di ba? Naghahanap ng atensyon para kahagat ka ba? Pag pinakagat ka. Kasi marami siya ibang problema Yung prangkisa niya, iniimbestiga na ngayon Yung violation ng franchise. Yung national Kasi franchise. dapat yan yung franchise, hindi mo ninegosyo. Yung batang-bata ka, ninegosyo mo yung franchise. Wala ka pa kahihiyan. Anong klaseng tao yan? Anong klaseng Pilipino yan? Di ba? National franchise. National franchise. Renewable energy critical to the national life. Tapos ganun lang. Na-flip. Bebenta mo, flip mo lang. Na-flip. Nanay mo pa, senador? Yung iba yung usapan. Yun ang pag-usapan mo na. Mga kababayan, no, nakalimutan nyo na po ba na ito si Lauren Ligarda, na nanay nga po ni Leviste, ni Leandro Leviste, communist, communist sympathizer po yan. Di ba naalala nyo nung namatay si Joma Sison? Di ba, umiiyak pa yan si Lauren Ligarda at sabi niya ni Lauren Ligarda, kailangan daw pag-aralan ng Senado yung kaser. Yung kaser po, ito po yung sa Ligab Batas na pinopropose nga po ni Joma Sison. And then, mga kababayan, no, nung namatay nga po si Joma Sison, merong parang inaugural ba yung tawag dito? No? Parang merong mga speech. Andun po si Lauren Ligarda. Andun din po si Lauren Ligarda, mga kababayan. Kaya ako wala talaga akong bilib dyan kay Lauren. Wala akong bilib dyan. Lalo na sa anak. So ngayon, yung binabanggit nga po dito ni Ombudsman Rimulya, yung franchise. Actually, na-content na po natin itong franchise po na to, no? Pero pag-usapan ulit natin para mas malinaw po yung narrative, no? So ngayon, ano nangyari ngayon dito? Tayo Yan, no? Ito na balita ito noong May 27, 2019. So dito po nakuha ni Leandro Ligarda yung franchise para po mag-distribute ng kuryente sa mga probinsya na hindi po daabot ng mga electrical company. So sabi dito, no, Senate approves franchise of Ligarda Sun Solar Company. Okay. Di ba? 2019 po ito. Magkasama pa sila ni Digong, di ba? Gago lang no? Tignan niyo yung point ko dito, mga street guys, no? Nabigyan sa kanya yung franchise.
nung panahon ni Digong. Naging batas po ito. Alam niyo ang ginawa ni Libiste? Binenta po yung franchise at umabot ng 30 billion pesos. Oh. Actually, kapag ang franchise po kasi, pag nagpapalit po ng may-ari yan, dapat pinapaalam po yan sa Congress. Kasi po, Congress po yung Congress tsaka Senate po yung nagbigay ng franchise dun sa tao. So pag magpapalit pa dapat ng may-ari, ipapaalam po ito. O, di ba? Actually, dapat may kaso dito si Leandro Libiste eh. At mga kababayan, ganito din po yung nangyari sa ABS-CBN. Di ba naalala nyo, di ba? Oy, Marcoleta. O, di ba? Ito nung sa ABS-CBN mga kababayan, ang sabi po ni Marcoleta nun, yung mga PDRs na binigay nga po ni ABS-CBN sa mga foreign entity, ito daw po ay pagmamay-ari na raw po ito ng mga foreigner. Di ba naalala nyo yun, di ba? Sabi nila yung sa ABS-CBN na yung PDR ay parang pagbebenta na rin po ng franchise. O ito, mas malupit po yung ginawa ni Libiste. Yung ginawa po ni Libiste, hindi po dumaan ng PDR. Binenta niya mismo yung franchise. So may paglabag po talaga doon. O ngayon si Marcoleta, bakit ngayon tahimik dito? Nung sa ABS-CBN, ang galing-galing ni Marcoleta magsalita. Pagdating dito kay Ligarda, tahimik siya. Actually, dapat talagang imbestigahan talaga ito. At yan po yung iniiwasan nga po ni Leandro Libiste. Kaya niya nga nilabas ng Cabral Files na hawak niya na noong September pa lang para po i-divert yung atensyon ng taong bayan tsaka ng gobyernong ito. Yun nga lang mga kababayan, paano madadivert? Sa Cabral Files? Gagamitin mo yung Cabral Files? Documentation yung evidence mo dito? So, continue natin. So, sabi pa dito, ito yung malupit dito eh. Makasama sila ni Digong nyo. Kasama pa si Loren. Tuwa sila kasi may franchise eh. So, ito yun Unlike the approved House bill, the Senate version limited the areas that SB, can serve. This include the barangays, municipalities, and cities of the province of, ito po dapat yung franchise nga po na bibigyan dapat ng kuryente ni Leandro Libiste sa pamamagitan nga po ng solar panel. So, Aurora, Batangas, Bohol, Cagayan, Camiguin, Compostela Valley, madami ito So, 13 po na probinsya. 13 na probinsya dapat po yung hawakan niya. Ang nangyari, hindi niya po ito nabigay yung serbisyo. So dahil siya po dyan ang ginawa niya, binenta niya. Gago nga lang, di ba? Libiste sells 34 billion in SPNEC shares ahead of Congress rule. So, Cairo, meron din bang paglabag yung bumili ng franchise? Actually, parang wala kasi binili nila eh. Abay, paglabag lang dito, sa tingin ko lang dapat tinanong ko kapon ito Dapat tinanong ko pala ito kapon kay Attorney DJ, nakalimutan ko tanong to. Pero ang malinaw lang po dito na may paglabag dito, si Libiste lang. So, tignan niyo kung gaano kagago to, Sabi dito, Libiste sells 34 billion in SPNEC shares ahead of congressional rule. Yan siya, galing lupit. So, young tycoon Leandro Libiste is raising a total of 34 billion from the divestment. Hindi siya investment na divestment na, of his shares in solar producer SPNEC before assuming. So, ito binenta niya ito kay Meralco. 6.2 billion sa Meralco. Tapos Power Gen Corporation 5 billion. Di ba? Balupit So binenta niya po ito, hindi lang po pala sa isang entity. Hiwalay-hiwalay na kumpanya po talaga. Di ba? Tapos sa MVP pa ata si Manny Pangilinan, nakabili din po ata sa halagang 13 billion pesos. Ayun, dito mga Libiste also sold 1.8 billion to to public shareholder. So, public shareholder nga po may 1.8 billion. Malupit. Di ba?
Yan ang ano ko sa inyo eh. Sinasabi ko eh. So paldo eh, no? Paldo, 34 billion. In the first place, wala kang puhunan. O tanong dito, kumita siya ng 34 billion, anong puhunan niya? Wala. Ang puhunan niya lang is nauto niya yung mga congressman, nauto ng nanay niya yung mga senador, na bumoto nga po dito sa franchise po na to, at tropa niya si Digong. Ayun na po yung naging puhunan dito ni Indibiste. Di ba? Walang puhunan na pere. O tama nga, laway lang, di ba? Laway lang yung puhunan. Laway tsaka impluwensya. Eh, then, magkakaroon ka na ng 34 billion pesos. Ang lupit, di ba? O ngayon, mga kababayan, no, akala kasi nilibis tanga yung mga tao na hindi po ito makikita. Oh. So ngayon, ibig nga po na i-divert nga po. Kasi ako naniniwala ako eh. Itong ginawa po ni Libiste na paglabas nga po ng Cabral Files, ito po ay diversion lamang dun po sa kanyang ginawang kalokohan, dyan po sa Espinec. No, ayun nga lang, hindi naman po tanga si Boyong Rimulya para nga po tingnan po ito. Tuloy natin yung sinabi ni Boyong Rimulya. Saan na ba tayo? Continue natin. Sige. Mga updates eh. Tapos binabaliktad na workout. Gagawing issue. Halimbawa, one of the issues yung Cabral. Franchise. Yung national Kasi franchise. dapat yan yung franchise, hindi mo ninegosyo. Eh, batang-bata ka, ninegosyo mo yung franchise? Isa Diba, pa. wala ka pa kahihiyan? Anong klaseng tao yan? Anong klaseng Pilipino yan? Diba? National franchise? National franchise Renewable energy, critical to the national life. Tapos ganun lang? Na-flip. Bebenta mo, flip mo lang? Na-flip. Nanay mo pa, senador? Ano na lang? Gusto nyo ibahin yung usapan? Yun ang pag-usapan muna natin. Bago lahat. Tsaka ang kawawa doon, pag mabanggit ka lang, basta Oo. nasa file ka, wala kang ano eh. Dahil tama kayo, sabi niyo, Hindi mo Busman, nga- walang titindig na dito eh. Wala namang- Wala natitindig para sabihin ano lang huya, sulat po yan. Oo. We normally get Get it. it. Ano yun, endorsement yun eh. Walang masama sa endorsement. Yun ang nagiging... Ilabas niya, subukan niya ilabas. Ilabas niya. Diba, tingnan natin. dokumento, sa pag mayroong bubunutin, backup by evidence, okay lang. Yan nga yung nagiging issue. Kaya yung create niya na issue, nagiging malaking issue na hindi naman dapat Pero mas issue. mabigat ang issue niya sa franchise niya. Mabigat ang issue niya sa franchise niya. Kasi yung issue tungkol sa endorsement, talaga naman Remember, walang consent ang Congress sa transfer ng franchise na yan. Critical yan, critical yan. Usually ang franchise, kailangan pag nagkaroon ng pagpapalit, you have to go back. Dapat Congress muna. You have to go back. Dapat i-approve muna Congress yan. Yung Aba nga, di ba? Nako niyo yung point dito ni Boyong Rimulya. Binigay yung national franchise kay Libiste. So kung magpapalit ito ng pagmamay-ari, hindi po si Libiste dapat po yung magdi-decide dito. Ang magdi-decide dito is yung Kongreso at Senado. Ganyan na ganyan po yung nangyari sa ABS-CBN, mga kababayan. Diyan po nawala ng franchise yung ABS-CBN. Di ba? Yung sa pamamagitan nga po ng PDRs. Sabi ni Marcoleta yon. Sabi lang ni Marcoleta yon. Oh, ito mas malupit itong mga streetwise. Walang PDR. O basta binenta niya na lang. Kapal lang mukha. Takinan to, kung baka pagsalita, akala mo napakalinis. Kaya pala sinto-sinto eh, no? Sinto-sinto rin to eh, no? Si Libiste. Parang si Kiko Barsaga din talaga to eh. Oh. Yes, case of ownership. Kailangan may ano eh, may paalam sa Yes. Kongreso. This is for the solar. For all franchises. With 84 cancelled contracts so far, sinasabi sa akin, nire-report sa akin. 84 cancelled contracts. Ang pinag-issuean dyan yung franchise. Super Because franchise. that's it. Can you imagine the effect on the national energy situation? Kinuha mo yung mga... Sasabihin mo, ito na, ang forecast natin sa energy. Andyan ang DOE, naniniwala sa'yo. Oo. Yung pala drawing lang. Hindi nangyari. Hindi nangyari. So may mag-take over. Kasi kinuha mo yung mga areas eh. Kinuha mo yung mga areas. Kaya mo kinuha yung mga areas na yan malapit sa power lines, etc. That's why I refuse to, that's why I refuse to engage. Kasi nagbabago yung usapan. Ang mas mahalagang usapan muna natin yung franchise niya. Pangalawa, kung meron siyang ibang evidence that stands beyond the document he obtained, Ilabas niya. Ilabas niya. Make it into a congressional investigation. Pa-attempt kami, titignan natin. Oh. Pero it's for him to prove, not for us. Diba? Dapat talaga ganun. He who alleges must prove. Dapat may ano. Sana may katibayo kasi kawawa ka eh pag madamay ka eh. Kaya yung sinasabi ni Sen, tama yun eh. Kasi everybody, maski na mayor ka o kung ano man, nag-endorse ka eh. Tsaka Request. Hindi, nabanggit ka ni Ombudsman, Congressman Jonat, bawa, kami, constituency namin yan, mga mayors, governor. Galing Mindanao yung iba. Halos 24 hours yung biyahe nila. Hindi naman diretso. Mula sa baryo pa, pupunta sa bayan, Cugao. sa kumuha ng sakay, mag-aeroplano, Pupunta sa amin. maghahanap pa ng hotel yan dito, sa titira, makikita sa kamag-anak. Tapos hingin lang ng ano ba? Endorsement. Na project, sa DOH man, DPWH. The least we can do is endorse. Of course. Hindi masama Can you yun. imagine the mismatch? Oo. May mga taong ganyan ang lakad, talagang kailangan din ng building. Meron naman mga legislator, nagpapagawa ng building, wala namang pupuntahan. Yun, mga ganun.
Kasi because they can. Di ba? Oo. Ali, Oo. kaya nga ang trabaho ng DPWH, pagtagpiin dapat yan. Lahat. Pagtagpiin lahat Lahat yan. ng request. There's nothing, Depende. pag nalagay ka ng, if you put malice into every letter sent by every politician. wala na yan. Wala na tayo mag-election dito. Wala na. Huwag na tayo magtrabaho. Wala na tayo magtrabaho. O, di ba? So ngayon, malinaw na po mga kababayan no, na yung plano ni Libiste na diversion sa kanyang ginawang kalokohan, hindi po umubra. Di ba? Hindi po umubra. Wala, hindi umubra. Oh. So, paano na to ngayon? So, ngayon, ito na naman. Panibagong trabaho na naman po ito kay Ombudsman Remulla. So, sana lang po, no, wag lang po ito sana mawala lang po parang bula. Sana nga po mapanagot dito si Libiste. Kasi po, pag hindi po napanagot dito si Libiste, mauulit lang po ito. Gagayahin lang din po ito ng iba. Tingnan nyo, di ba? Gumawa ka lang ng isang kumpanya. No? Parang mali din pala ito. O nga pala. Parang mali din pala. Tingnan nyo, alam nyo nangyari sa Farmally? O, isang balit na kumpanya, nakakuha po ng pagkakataon para mag-distribute nga po ng mga PPE, face mask, face shield sa buong Pilipinas. Samantalang yung puhunan lang nila, 500,000 pesos. Tingnan mo ang usapan dito, bilyon. Pero ang puhunan lang ng Farmally, 500,000 pesos. So, parehas lang po ito. Di ba? Parehas lang po ito ng Farmally. Pero ito mga kababayan, yung Farmally, meron kinalaman si Digong dito. Itong solar po na to, itong solar Espinec po na to, may kinalaman na naman si Digong dito. Lahat na lang po na pagdanakaw na nangyayari sa Pilipinas, palaging nandyan po yung bakas ni Digong. Nakuha niyo ba yung point natin? O, tingnan ninyo flood control scandal. Nagsimula yan, panahon ni Digong. Sinong naapektuhan? Admin ni PBBM. O, di ba? Farmally, si Digong. Itong Espinec, si Digong. O, lahat na lang ng kurakot sa Pilipinas, sangkot si Digong. Anong klaseng... Ano ko ba? Pero by the way, mga streetwise, no? So ngayon, ang talagang kailangan natin abangan dito, sana po wag pong magdingas kugun dito si Ombudsman Remulla. Sana hindi lang po ito dumating sa ganyan lang. In-expose niya lang, pero wala naman siyang ginawa. So kailangan abangan po natin ito, no? Kasi dapat po talaga bakasuhan dito si Boying Remulla. Si Boying Remulla. Si Libiste, sorry. Kailangan bakasuhan dito si Libiste kasi hindi po talaga tama at mali po talaga na ibenta mo yung franchise na pinagkaloob sa'yo ng gobyerno. Kung binigay sa'yo kung ito po yung franchise po na to na 25 years is pinagkaloob sa'yo ng gobyerno, dapat gobyerno din dapat na magtatagal sa'yo dito. Hindi yung binenta mo lang sa iba na walang paalam po sa legislative. Di ba? So yun na, so kayo po, ano masabi nyo nga po dito sa ginawa nga po ni Libiste? So kayo ba, agree ba kayo na kailangan niyang mapanagot dito? O baka didias din po kayo na hindi nyo maintindihan porket kinalaban ni Libiste yung gobyerno, pro-Libiste na kayo. Actually, ganyan yung pangat sa mga DDS no? Kahit na bulok po, kahit po nakurakot po yung isang tao na bumabatikos po kay Digong, ay kay PBBM, no? Kahit po napalpak po, kahit nga po bulok nga po itong tao na bumabatikos po kay PBBM, susuportahan pa rin po nila yan, paniniwalaan po nila yan. O tinan ninyo, di ba? Itong mga DDS po na to, nakafocus po sila sa sinasabi po na paninira ni Libiste sa gobyerno, pero parang baliwala lang po yung ginawa ni Libiste, doon nga po sa Espinec. Ganyan po yung utak DDS. Di ba? So yun mga kabahay, no? So iwanan muna natin yung topic po na yan, no? So pag-usapan po natin yung next topic natin, no? Ito po yung impeachment, itong impeachment ni Sara.